في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mga kapatid, ito po yung ating pang-siyam na video at ang ating pong itatalakay dito ay ang tungkol sa mga zikir. Ang zikir, wikang Arabic, na ang ibig sabihin ay ang pag-alaala mo sa Allah. Ang zikir, mga kapatid, ay napakahalaga sa isang Muslim sapagkat ito yung isang pagsamba na napakalaki yung gantimpala. At syempre bilang isang bagong yakap sa Islam, ay alamin natin kung ano yung mga zikir na kailangan mong gawin. Una, ang zikir pagkatapos mong magsala. So pagkatapos mong magsala, nagsabi ka na Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ang zikir na iyong sabihin ay Astaghfirullah 3 beses. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ang ibig sabihin, ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah. Yun siya. Kasunod doon ay sabihin mo ang Subhanallah ng 33 times. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ang ibig sabihin ng Subhanallah ay kalulhatian mo ang Allah. Kumbaga, parang niluluhati mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na para bagang malayo siya sa lahat ng kapintasan. Yun ang ibig sabihin ng Subhanallah. 33 times mo sabihin. Kasunod doon, sabihin mo ang Alhamdulillah. Ibig sabihin, ang papuri ay sa Allah lamang. So, 33 times din. Kasunod doon, sabihin mo ang Allahu Akbar. Ang Allah ang pinakatakila, ang pinakamalaki sa lahat. 33 times din. So, lahat nun, ang kabuuan is 99. Bilang pang 100, sabihin mo ang La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sabihin maliban sa Allah. Wahdahu la sharika lah, siya lang nag-isa, wala siya katambal. Lahul mulku wa lahul hamdu, sa kanya ang kaharian at sa kanya ang pagpupuri. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, at siya ay sa lahat ng bagay ay may kapangyarihan. So yun po yung zikir pagkatapos ng sala. At nabanggit sa hadith o sinabi ni Propeta Muhammad SAW na sino man ang magsabi ng Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 33 times, at ang pang 100 ay La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pagkatapos niya magsala ay buburahin lahat ng kanyang kasalanan. Lahat ng kanyang kasalanan ay buburahin ng Allah kahit ito pa ay kasing dami ng bula sa karagatan. So napakalaking gantimpala, mga kapatid, bilang isang balik Islam ay dapat mong gawin yun. At yun ay sinasabi lamang kapag matapos kang magsala ng obligadong sala tulad ng Fajr, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isha. Sa mga sunnah na sala ay hindi mo kailangan sabihin yung mga zikir na yun, mga kapatid. Fine. Isa din sa mga zikir na dapat nating malaman bilang isang balik Islam, yung mga expression natin. Halimbawa, meron kang sasabihin na gagawin ko ito bukas, sabihin mo insyaallah. Ibig sabihin kung ipahintulot ng Allah. Halimbawa, bukas pupunta ako sa palengke, insyaallah. Ako ay gagawa ng ako ay maghugas ng plato, insyaallah. Kumbaga, kung meron kang gagawin sa future, sabihin mo insyaallah. Kabilang din doon ay ang pagsasabi mo ng Subhanallah kung mayroong pangyayari na hindi maganda. Example, merong nanira sa'yo, sabihin mo lang Subhanallah. Ganon. Kalulhatian sa Allah. Kapag kaano naman din, halimbawa meron kang pinuri na isang bagay, example, ang ganda ng bata na ito, sabihin mo Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, ibig sabihin pinahintulot ng Allah, Tabarakallah, ibig sabihin ay bibigyan siya ng Allah ng baraka, blessing, yung kagandahan ng bata na yun para hindi siya mausog, yung ain sa Arabic, yung evil eye. Meron kang basta lahat ng pinupuri mo, ang ganda naman ng bahay na ito, Masya Allah, Tabarakallah. Ang ganda ng sasakyan mo, Masya Allah, Tabarakallah. Yun, ang ganda ng damit mo, Masya Allah, Tabarakallah, para hindi mausog. Kasi yung usog, yun po ay totoo at ang jin ang gumagawa nun.
sila yung nagpipinsalan. Pero syempre, walang pinsalang mangyayari kung ito ay hindi pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga zikir, mga kapatid, yun yung mga zikir na dapat natin, kailangan sanayin natin yung ating mga dila sa pagzikir, sa pag-alaala sa Allah, hindi yung mga ekspresyon na wow, mga ganun. Kung mag-wow ka, Masya Allah na lang, Masya Allah, Tabarakallah, mga ganun. Pero din, kapag ikaw ay, halimbawa ikaw ay nagkasala, so astagfirullah, ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah. Ganun, astagfirullah. At ganun din, kapag halimbawa, ikaw ay, kumbaga, nakarinig ng balita na hindi maganda, sabihin mo lang, la hawla wa la quwata illa billah. Sabihin, halimbawa, yung motor mo hiniram, tapos nabalitaan mo na yung motor is nabangga. La hawla wa la quwata illa billah. Ibig sabihin, walang may kapangyarihan, walang may gusto na mangyari ang isang bagay maliban namang na ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, pinahintulot na Allah at ang Allah ang may lakas nito. La hawla wa la quwata illa billah. Kapag sinabi mo yun, tutulungan ka na Allah na masolusyonan yung problema mo. So yun yung mga halimbawa, mga kapatid, na mga zikir na dapat nating malaman bilang isang bagong Muslim. At actually, marami pang mga zikir. Kailangan mong pag-aralan talaga. Yung mga ibinigay ko sa iyo is parang binigyan lang kita ng idea na ito yung mga zikir na dapat mong malaman, at marami pang iba. Ikaw na doon ang mag-research, at marami mga video din sa YouTube ang tungkol ang nagturo ng mga zikir na ito. Inshallah, ituturo sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hilingin natin sa Allah na naway dagdagan pa niya ang ating kaalaman sa Islam. Rabbana zidna ilma, o aming Panginoon, dagdagan mo pa ang aming kaalaman sa Islam. Lamang, at abangan mo yung mga sunod na videos para mas marami ka pang matutunan sa Islam at maging matatag ka pa sa reliyong Islam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.